Bayan, naging mabunga ang isinagawang balikatan exercises ng Pilipinas at Estados Unidos sa Batanes. Tinutukan sa balikatan ang muling pagde-deploy ng US Marine Corps ng Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o NEMESIS. Yan ang ulat ni Sheila Natividad. Lulan ng C-130 aircraft ng Estados Unidos, sumahim papawid ang US Air Force patungong Basco, Batanes para sa isa sa mahalagang bahagi ng Balikatan Exercises 2026, ang Maritime Key Terrain Security Operations. Isa sa mga tinutukan ang muling pag-deploy ng United States Marine Corps o USMC ng Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o NEMESIS na kung matatandaan ay na-deploy na rin noong Balikatan 2025. Ayon kay Staff Sergeant Darren Gibbs ng USMC, malaki ang gampanin ng NEMESIS pagdating sa depensa sa baybayin. The NEMESIS system is a autonomous missile system that is used for shoreline security and sea denial. It's essentially just to help with protection of our straits and sea line. Ang NEMESIS ay isang mobile anti-ship missile system na kayang tumarget ng mga sasakyang pandagat mula sa lupa. At kabilang sa sistema nito ang isang autonomous launcher vehicle, command and control unit at suportang naval platform. Sa kabila ng presensya nito sa Batanes, walang isinagawang live fire exercise ang NEMESIS at nanatili lamang sa simulation at familiarization training sa mga nakaraang araw. Dagdag pa ni Staff Sergeant Gibbs, pinili ang Batanes bilang training ground dahil sa natatanging lokasyon at kondisyon nito na nagbibigay ng makatotohanang karanasan sa pagsasanay ng sandatahang lakas. Training out here in Batanes, it allows us a different environment than what we're normally allowed to operate in. So it gives us unique opportunities to actually utilize the system and train within our capabilities. And it offers experiences we don't normally get offered in our normal day-to-day training. Bagamat walang isinagawang live fire drills ng NEMESIS sa Batanes, may papel pa rin ito sa kanilang pagsasanay. At dahil nakadesenyo ito para sa autonomous operations, gagana ito maski walang driver o pasahero sa loob sa pamamagitan lang ng pag-program dito. It's essentially the system itself where we do our mission processing and all of our computing of data. And then we have our operating vehicle that allows us to keep it as an autonomous system in itself. Bukod sa USMC, ang US Air Force naman ang nanguna sa airlift operations gamit ng C-130 aircraft. So in Balikatan, we're primarily focused on cargo movements. So we help the Army and the Marines move from island to island with cargo that's too big for their rotary wing airlift. Kinumpirma rin ni Lieutenant Colonel Weir ang gampanin ng High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS sa Balikatan ngayong taon, kasama ang NEMESIS kung saan nagkakaroon ng exfiltration. We have done 4 HIMARS moves and 4 NEMESIS moves. We're starting their exfil today. We started the exfil yesterday for the NEMESIS and it's continuing today throughout the rest of the exercise. Matapos naman ang mga aktibidad, inaasahang ililipat din ng NEMESIS sa iba pang lokasyon ayon sa takbo ng operasyon ng Balikatan, pero mananatili pa rin ito sa Pilipinas. Sa kabuuan, nakatuon ang Balikatan Exercises 2026 sa pagpapalakas ng kakayahan sa seguridad at depensa, habang isinasaalang-alang ang mas malawak na geopolitical situation sa rehiyon. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.